Meron daw i-disclose na nila crucial and fundamental to the case ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing ng kanyang kaso sa International Criminal Court. Live mula sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, in high spirit at handang-handa na raw ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman para sa confirmation of charges hearing mamayang alas 10 ng umaga dito sa The Hague, Netherlands. Ang kanya namang mga taga-suporta handa na rin sa pagtitipon. Mamaya rin yan sa harap ng ICC. Handa ng defense team ni dating Pangulong Duterte para sa pag-uumpisa ng confirmation of charges hearing mamaya dito sa The Hague, Netherlands. The defence only has to make an opening speech. In the afternoon, I anticipate the prosecution will begin its presentation of the evidence. Mamaya, inaasahan na mag-uumpisa ng ICC prosecutor na ilatag ang mga ebidensya nila para patunayang may sapat na ebidensya para ituloy sa isang proper trial ang mga akusasyon nila sa dating Pangulo. In the coming days, the prosecution will present their evidence and we will attack it. We will say why that evidence doesn't show what the prosecution says it. I don't need too much input from the former president because I'm not going to be presenting his version of events, even if he could give me a version of events from recent times. Obviously, he remembers what happened many, many years ago. Ang sabi ni Kaufman, mabilis na makalimot ang dating Pangulo sa pila ni Duterte sa pre-trial Chamber 1, sinabi nitong hindi siya dadalo sa mga pagdinig ngayong linggo. Bagay na pinayagan ng Chamber kahit pa ang schedule ng mga hearing ay inayos para sana kay Duterte. No one's really going to force him into a van and take him to court. That would be totally inappropriate. Sa Webes, pagkakataon ng defense na maglabas naman ng mga ebidensya nila. But we will be disclosing something which is crucial and fundamental to the case. Nandito tayo ngayon sa detention facility ng ICC at sa lugar na ito kadalasang pumapasok ang pamilya Duterte at abogado ng dating Pangulo kapag siya ay dadalawin. Pero sa pagkakalam natin, walang dalaw ngayong linggo. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta sa tinatawag na Duterte Street. Tila hindi alintana ang napakalamig na panahon ngayon dito sa The Hague, Netherlands. We cannot influence the proceeding, no, with respect to the judicial process. Pero we hope that our presence will pierce through the walls of here, the detention facility. May pakita namin, may pa-feel namin kay PRRD na nandito ang taong bayan sumusuporta sa kanya. Inspired kami pag narinig namin yung magsalita si Tatay Digong. Masakit din. If in case na makita namin siya. Kasi makabalik siya sa Pilipinas. Ang iba nga, galing pa sa ibang bansa. I come from Germany. We just came here to attend the confirmation to show our support. Umapila naman ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging desisyon ng pre-trial Chamber 1 na huwag ipidisqualify ang mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killing. Samantala, nag-submit na rin sa ICC ang prosecution team ng kanilang ikatlong listahan ng ebidensya laban kay Duterte. At yan ang latest mula rito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman.